Nakita niyo ba? Ito. Nahanap niyo na? Hindi eh. Sa taas. Wala ba dyan, ha? Wala rin eh. Ha? Sa loob? Wala. Nakakapagtaka, sinuyod ko na yung buong building. Kaya naging invisible si boss. Invisible? Eh di parang sinabi mo na rin kinain ng halimaw, Siblyo. Paano nangyaring ang galing ni boss sa taguan? May pag-asa pa tayong manalo ng 10,000? Teka, ba't di tayo sa rooftop maghanap? Di ba nanggaling na tayo doon? Nakita mo naman yung lugar, wala mapagtataguan doon. Pero may swimming pool doon, di ba? Oh, Paano kung biglang nainitan siya? Tapos tumalon sa pool. o tapos, tingin mo nagpipigil siya ng hininga doon. Meron akong vela. May balcony din yan. Pag gusto kong magpahinga, umupo ako doon habang umiinom ng kape. Mabibilang lang ang mga sandaling na nare-relax ako. Alam ko na kung ba't di natin mahanap si boss. Kasi kasama natin si Yufe. Bumababa IQ ng team natin. Fine. Hanapin mo siya mag-isa. Ano? Baliw ka na ba? Uy! Yufe, ano ba? Ayos, wala na yung gunggong. Tayo na maghati sa price. Sa totoo lang, Changyaw, pagkasama kita, sigurado akong hahanap natin si Boss Chen. 50-50 hatian. Sa atin lang si Boss Chen. Atin lang ang 10,000! Changyaw, kapag magkasa... Wala? Ba't nagsosolo ka rito? Ayaw mo maglaro? Ang boring kasi. Elementary pa nung naglaro ako ng taguan. Uminom na lang tayo. Wala nang alak. Gusto mo lumabas at bumili pa? May isang bote pa dito, oh. Gusto mo ba akong saluhang uminom? Sige ba? Changyaw! Di ba hinahanap na si Atty. Chen? Tapos na ba? Hindi pa. Ba't parang umiiwas ka? Hindi kaya. Tara. Humanap tayo ng tagong lugar at doon tayo uminom. Ah, sige. Tara. Halika na. Sabi ko na nga ba nandito kayo, boss? Paano mo nalaman? Dahil may magic ako, boss. Kahit saan ka man magtago, mahanap kita. Changyaw. Guys, nakita ko na si boss! Baba na tayo. Yes! 10,000! Nahanap mo ba talaga si boss doon sa may rooftop? Pwede bang wag mo nang sabihin kay Yufe pag nagtanong siya, sabihin mo na lang nahanap mo sa restroom. Tingin mo magtatago ako sa restroom ng ilang oras? Ha? Pero malinis naman yung restroom. Attorney Wu, nahanap ko na si Attorney Chen. Paano yung pinangako niyong 10,000? Tada! Wow, totoo nga. Batiin natin lahat si Chong Yao. Siya ang nakakita kay Atty. Chen Hong. Attorney Wu, kayo ang best boss na nakilala ko. Talaga, dahil dyan, bibigyan pa kita ng 3,000.
Kaya sabihin mo sa mga kaibigan at kamag-anak mo to. At kung pwede, mas purihan mo pa ako, okay? Siyempre naman. Sasabihin ko araw-araw. Sige. Changyaw, dahil ikaw ang unang nakakita sa akin, pwede kang humiling sa akin ngayon. Kahit ano, ayos lang. Talaga ba? Nangingibabaw ang inyong kabutihang loob at pagkamaawain. Ang lahat ng hindi mo masabi at magawa noon ay abot kamay na. Kahit anong gusto ko, pwede? Oo, Sige, sabihin ko na. handa naman ako. Sasabihin ko na ngayon. Gusto ko ng increase. Ano? Seryoso ka? Mangarap ka, doon mo makukuha yun. Pero sabi mo kahit ano pwede. Ayos lang, Changyao. Mm. Alam ko ang kabataan ngayon may mga pangarap at goals sa buhay. Kung ayaw niya, ako ang magbibigay. Attorney. Gusto ko rin ng increase. Ako rin, attorney. Ako rin, sir. Changyaw, Po? wala ka na bang ibang sasabihin? Ano pa bang gusto mong sabihin niya? May nakaplano pa, gawin mo na. Maghihiwa na tayo ng cake. Tama. Nasaan na yung cake? Ilabas na yung Labas cake. niyo na. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sana hindi na ako masyadong gagalitin ni Changyaw. Happy birthday, sir! Anong wish mo yung birthday mo? Sabihin mo naman. Guys! Makinig kayo. Sasabihin ko na ngayon ang winning speech ko. Sige. Una sa lahat, gusto kong pasalamatan ng mga kasamahan ko sa Junhang Farm sa pag-aalaga sa akin. At syempre, higit sa lahat, gusto kong pasalamatan si Barway. Dahil komedyante siya. Siya ang nag-guide sa akin sa simula pa lang. Pati na rin ang napakaganda, pasyonista, at napakabait na si Taning, pati na rin si Yunfei, na nung nakaraan ay sumalo sa sermon na para sa akin talaga dapat. Masaya akong na-meet ko kayo! Ganun din kami! At syempre, hindi ko makakalimutan ng ibang klasikong boss si Chen Hang. Alam niyo ba, nung una ko siyang nakilala, ang akala ko hindi siya matinong tao eh. Madalas ko nga maisip nun, ba't ang mahal-mahal ng bayad sa kanya? Pero matapos kong makasama si boss, naintindihan ko na kung bakit ang mahal. Payag nga akong bayaran ka ng ganung halaga eh. Yun na lang yan. Boss, Hoy, hindi ko mararating to kung hindi dahil sa guidance mo. Kaya cheers! Happy birthday! Napasasin mo. Changyaw, ba't ka umiinom ng marami? Sus, okay lang yan. Birthday mo naman ngayon eh. Okay lang na magkasiyahan. Tsaka mainit naman ang panahon. Siguradong matutuyo rin yan agad. Bahala ka dyan. Tama na nga yung pag-inom mo. Hala ka, girl. Naglalaro ka ng apoy niyan. May sunog ba? Walang sunog. Maupo ka na nga. Dahil niregaluhan mo ako, palalampasin ko na lang to. Ano, nag-enjoy ba kayo? Oo naman, sir. Meron akong gusto tanong na hindi ko alam kung dapat ko ba itanong. Tanong mo lang. Okay, balita ko, may sikat na babaeng attorney. Okay lang ako. Tuloy mo lang. Narinig ko kasi na merong isang sikat na babaeng attorney na nagngangalang Liang Yiran. Totoo ba nililigawan niya si Attorney Chen noon? Oo. Totoo? Talaga ba? Seryoso? Oo. Reliable yung source ko. Grabe, hindi ako makapaniwala. Magandang babae si Liang Yiran. Ba't hindi sila nagkatuluyan? Pareho silang lawyer. Hindi na kakailanganin magtrabaho na magiging anak nila. Alam niyo ba, nung nililigawan ni Liang Yiren si Tian Hang, nag-ipon siya ng napakaraming test questions. Gusto niya kasing tanungin si Tian Hang kung paano sasagutin ang questions na yun. Parang bonding na rin nilang dalawa.
Si Attorney Chen naman, hindi niya agad na-realize na yun palang intensyon ni Yiran. Sabi niya pa nga. Napakasimple lang naman ng mga test question na yan. Pinapakita lang niya na magkaiba talaga tayo ng talino. Huwag mo na uli akong tatanungin ng mga walang kwentang tanong. Ang gawin mo, magbasa ka. Ano, may tanong ka ba? May tanong ako. Ang kaso, ikaw lang dapat makarinig sa tanong na to, Attorney Wu. Classmates ba kayo ni Attorney Chen mula pagkabata? Kung ganun, alam mo ba kung nagkaroon siya ng trauma nung panahong bata pa siya? Kaya ganun ang ugali niya ngayon? May alam ka tungkol doon? Sinabi niya sa akin eh. Pero ang sabi niya, nang bully siya ng ibang bata, siguro para ipakitang matigas siya. Hindi, totoong ugali niya talaga yun. Nang nagpa-practice siya ng sanda ng bata pa siya, maski yung lakas niya noon, hindi niya rin magawang kontrolin. Kaya nabalian niya ng buto yung isang matabang batang nang bully sa kanya. Pero pagdating sa dahilan kung bakit parang gusto ng ibang bata na i-bully siya, sa tingin ko, alam mo na kung anong sagot doon. Palagi kayong magkasamang dalawa, hindi ba? Araw-araw mo siyang kasama. Kahit kailan ba, hindi mo ginusto na... alam mo yun? Ano pinag-uusapan niyo? Ha? Wala naman. Bakit? Jun, halika muna rito. Mag-usap tayo. Tungkol saan? Sige, paano ba yan? Tinatawag niya ako eh. Makakaalis na kayo guys. Ingat! Stars above, whisper soft, silent night, gentle glow, hearted Akala ko may sasabihin ka. Bakit di ka nagsasalita? sky, Aalis na lang ako kung mananahimik ka lang. Teka, breeze feels right. sige na. Magsasalita na ako. Bakit? Meron bang nangyari sa law firm? O may PR issues na ipapaayos mo sa akin? Sabihin mo na kasi. Hindi yun ang dahilan. Alam ko na, kulang ka ba sa alak? Ikukuha kita. Tatapatin na kita. Bilang business partner, huwag ka na masyado maglalalapit sa mga tauhan natin. Ha? Lalo na sa employees nating babae. Mag-ingat ka sa pakikipag-usap sa kanila kung ayaw mo mapagchismisan. Kailan ako hindi nag-ingat sa pakikipag-usap sa kanila? Saka kailan naman ako pinagchismisan? Basta pinaalalahanan lang kita. May mga empleyado kasing may nagugustuhan na. Huwag ka nang iinom sa susunod. Nababaliw ka eh. Ikaw, wala ka bang kahit anong itatanong sa akin? Ang akala ko yung bahay mo, nasa direksyon ng bahay ni Chang Yao at Baurue. Bakit sumabay ka sa akin? Ang ingay ni Baurui Gusto ko ng tahimik. Maingay talaga siya. Paano ka uwi mamaya? Hindi kita tinataboy Sinasabi ko lang na pwede kitang samahan uling maglakad. Sakto, maganda ang view. At saka maganda para sa digestion ng paglalakad. Pero di ko sinasabing mataba ka Sinasabi ko lang na pwede kitang samahan sa kahit anuman. Kung aakit ka sa tower o tatalon sa ilog, sasamahan kita. Masyado namang extreme yung tatalon sa ilog. Bakit ka ba kinakabahan? Ako kinakabahan? Hindi Takot ka ba sa akin? Hindi nga ako takot tumalon sa ilog Sa'yo pa. Sure ka? Oo naman. Ngayon, Ngayon, di ko na alam. Kailangan ko ikumpirma. ngayon, Gusto kong malaman ngayon kung takot ka sa akin. tuloy mo lang. Boss, ito pala yung regalo ko sa inyo. Pinili ko po yan para lang sa inyo. Sana magustuhan nyo. Ang lakas ng loob mo nung binigay mo yun sa akin. Pero kapag usapan na naharapan,
Ba't nandito ka? Boss, gusto kong magkaanak sa'yo. Hindi ba masyadong biglaan to? Hindi ba ako handa eh? Ayaw mo ba sa akin? Hindi. Hindi sa'yo ako sa'yo. Ang totoo niyan. Matulog ka na. Matulog ka na sabi. Isang tupa. Dalawang tupa. Tatlong barbecue. Barbecue. Apat na tupa. 5 roasted lamb. Si Chen Hang, nung una ko siya makilala, akala ko di siya matinong tao eh. Kaya nga kung bayaran ka ng ganong halaga. Hindi ko mararating to kundi dahil sa'yo. Kaya cheers! Happy birthday! Hala, naku patay ako. Ba't ko ginawa yun? Huwag mo sabihing pagtungtong ko palang bukas sa office. Sisisantihin niya na ako. Alagot na. Hindi muna ako papasok ngayon. Mahal kita. Gusto ko magkaanak sa'yo. How may I help you? Jen! Pinapasok mo akong maaga after ng birthday party mo? Grabe. Kahit isang beses lang, talaga bang hindi mo kaya maging considerate? O anong nangyari? May eye bags ka na ulit? Inatake ka na naman ng insomnia? Malamang. Ang mga panaginip ba natin, palatandaan ng katotohanan? Sus, ano ka ba? Insomnia lang yan. Naapekto na ba ang IQ mo? Anong pinagsasabi mo? Pinag-day off mo ba sila? Hindi. Malamang pumunta sila sa seminar na in-arrange ni Shu. Anong seminar? Seminar tungkol sa kung anong dapat gawin ng mga single sa mga relationship nila sa trabaho. Tinatawagan mo si Shu? Kaso, ang balita ko, sobrang istrikto raw ng lecturer na kinuha niya. 2 empleyado nga raw ang napaiyak nun matapos niyang pagalitan. Nag-breakdown pa nga daw pagdating sa bahay. Ang oras ngayon, 9:10 ng umaga. Late dumating ang empleyado si Chung Yao. Good morning, Attorney Chen. Attorney Morning, Wu. Cheng Yao. Kararating mo lang? Bilisan mo na, nagsisimula na yung seminar. Sige, una na ako. Sige. Hindi, wag. Huwag ka pupunta. Bakit?
may kailangan kang ayusin prenuptial agreement. Wait, Chen, bakit mo ba ginagawa yan? Pinagawa mo na yung agreement sa kanya kahapon, hindi ba? Ba't binibigay mo sa kanya lahat ng trabaho? Sige na, Changyao, pumunta ka na. Ako na lang bahala sa kanya. Sabi ni Zhu, kakaltasan ng sahod ng mga single na hindi pupunta. Magsa-seminar lang siya, ba't ka nagmamadali? Kapag na-develop ang damdamin na magkatrabaho sa isa't isa, gaano man katotoo o katamis ang relasyong yun sa umpisa, hahantong din yun sa parehong problema. Paano nyo ibabalanse ang trabaho at relasyon? Sa kalagitnaan kasi ng relasyon, siguradong halos lahat ng atensyon na magkapareha may Attorney ilalaan Chen, nila sa karelasyon anong tingin mo nila sa nakuha kong at dahilan lecture? para Okay ba? magkaroon ng posibilidad na mapabayaan na ang trabaho. Oh, okay O naman. makagawa ng mga pagkakamali Gano'ng katagal sa to? Mga 3 gawain. oras, may 2.5 hours na lang. Huwag kayong mag-alala. Pagkatapos nito, pipilitin ko sila mag-focus na lang sa trabaho nila. Isa pa sa mga problema na pwedeng mangyari ang posibilidad na magkasawaan. Araw-araw kayo nagkikita mula umaga hanggang gabi. Sa paglipas ng panahon, maraming relasyon ang tumatabang, naapektuhan ng trabaho. Nagno-notes talaga siya. Nagtapat na siya sa akin kahapon ah. Ngayon handa na siya agad akong bitawan. Mahirap Attorney iwasan Chen, ang para sa'yo, pagkakamali sa trabaho. Maliit na pagkakamali man yun o malaki. Halimbawa na lang, kapag nagkaroon ng sigalot sa pagitan ng karelasyon mo at ng ibang empleyado, siguradong gugustuhin ng partner mo na sa kanya ka kumampi. Kapag ganun, doon na syempre magkakaroon ng bias at talaga namang pinagbabawal yun sa workplace dahil isang malaking hadlang sa development ng sector niyon. Excuse me. Putulin kita sandali ah. Sa tingin ko ang isang nagkarelasyon na nasa isang kumpanya lang, nakakatipid sa opportunity cost at sa oras. Pag nagde-date kasi sila, hindi masyado matagal kaya mas nakakapagtrabaho sila. Saka pag magkasama sila sa isang kumpanya, sigurado akong pamilyar sila sa trabaho ng isa't isa. Masasabing mas naiintindihan nila yon kaya mas nakakapagtulungan. Saka mas marami rin silang pwedeng mapag-usapan. May point si Attorney Chen at makakatulong yon para i-introduce sa inyo ang susunod na punto. Hindi lang kayo dapat mag-concentrate sa convenience na nakukuha nyo sa relasyon nyo at pabayaan na lang ang mga nagbabantang problema. Excuse me, mukhang focus ka dyan ha? Pwede mo bang i-share sa amin ang iniisip mo? Ang totoo niyan, palagi ako seryoso pagdating sa trabaho. Sorry, yung katabi mo ang kinakausap ko. Ikaw daw. Ikaw tinatanong niya. Oo, ikaw miss. Sa tingin ko tama ang lahat ng sinabi nyo. Mas maganda ang umiwas sa pakikipagrelasyon sa katrabaho. Dahil pag naging okay ang relasyon, mababawasan ang efficiency sa trabaho. At pag nag-break kayo, kakailanganin mong lumipat. Wala ka ng boyfriend, wala ka pang trabaho. Hindi worth it. Very good. Attorney Chan, may 4 na chapters pa kaming i-discuss. Ba't di ka muna maupo? Di na kailangan. Alam kong matalino ang mga empleyado namin. Successful ang seminar na to. Pwede mo nang itigil. Dismissed. Thank you, ma'am. Marami ako natutunan. Tapos na agad? Oo nga, nagulat nga rin ako eh. Akala ko sa Attorney Chan nakaisip pagka-seminar. At saka ang ganda naman ng sagot ng babae, pero pagkasalita niya, pinatigil na ni Attorney ang seminar. Wala naman akong kinalaman dun, diba? Ba't iniiwasan na ako ng office mate ko matapos siya mag-confess ng nararamdaman niya? Hindi ba obvious? Babae kasi siya eh. Ang tapang niya nga dahil nakapagtapat siya. Ano pa bang gusto mong gawin niya? Pero siya ang nagsimula nun. Hindi ba dapat maging proactive siya tungkol doon? Kuya, ganyan ka ba talaga ka-slow? Siyempre nahihiya yung office mate mo. Hindi mo ba talaga alam yon? Sandali lang. Ano bang itsura mo? Pwede ka mag-send ng selfie. Naku, curious kasi ko kung ba't naglalakas loob yung office mate mo na mag-confess sa'yo. Ayoko nga. Malamang pangit ka, no? Baka nagpapaka-hard to get lang yung babae. Una, kinuha niya yung atensyon mo. Ngayon, iniiwasan ka para mapilitang kakausapin siya. So paano na? Mag-aabang na lang ba ako at maghihintay kung sino sa amin ang unang bibigay? Tama. At hindi lang yun. Kailangan mo ipakita sa kanya na parang hindi ka interesado sa kanya. Pag ginawa mo yun, siguradong magpapanik siya. Tapos mapipilitan na ulit siyang lumapit sa'yo. Boss? Ito, ginawan kita ng coffee. Hindi ka na rin kumakatok bago pumasok. Kumatok ako ah. Hindi mo ba narinig?
Ah, Boss? Bakit, boss? May sakit ka ba? Stressed out ka na ba? Alam ko na. Ano sa tingin mo? Mamayang gabi na natin gawin yung farewell dinner? May sasabihin din kasi ako sa'yo eh. mukhang magtatapat na talaga siya sa akin. Mukhang tama nga yung sinabi ng netizens. Kusa siyang lalapit pag hindi ko siya pinansin. Sige, pwede tayo mag-dinner. Pero mahalaga para sa akin ang atmosphere. Maghanap kaya tayo ng magandang restaurant. Kailangan pa ba yun? Mga kaso lang naman ang pag-uusapan natin. Yun ang pag-uusapan natin. Tungkol sa kaso ni Mang Ting, gusto naming mangolekta ng ebidensya sa affair ni Zhang Hao. Kaso nagbago ang batas sa pagkuha ng ebidensya. Tatanungin sana kita kung may naiisip ka pang mas magandang solusyon. Binabayaran ka ng kumpanya para mag-isip ng solusyon. Sungit mo naman. Sige, ako na lang ang mag-iisip. Sorry sa istorbo.